Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo'y timailhan nga ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios. Musulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay. Sulod sa usa ka oras og tunga. Kini nga programa gisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Babrio. Gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church, Alcantara Comunal, Tibungco, Davao City. Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte. Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island, Garden City of Samal. O Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City. Mga kahigalaan, aduna usab kita mga kaubanan nga mga kasimbahanan. Ang ato ang main nga simbahan makita sa Grace Christian Church, Bohol Incorporated. Ang iyang address, number 12, A Old Airport Road, Purok 4, Buoy District, Tagbilaran City. Aduna sab kita kaubanan nato sa Cagayan area. Ang pangalan sa simbahan, CDO Grace Doctrinal Church Incorporated. Ang address mga igsoon, makita sa Masteron Avenue, Zone 8, Upper Katinuan, Cagayan de Oro City. O dito sa Cotabato area, labi na gyud diha sa North Cotabato, aduna sab kita kaubanan nga kasimbahanan dinha sa Baliki Grace Christian Church, Purok 1, Dualing Alyusan, North Cotabato. Og sa Midsayap area usab, makita ka na sa Purok Waling-Waling, Poblacion 2, Midsayap, North Cotabato. Ang under ka na sa pagdumala ni Jose Melzar Toto Istimber. O sa Oroquita City, under usab ni James Amis. O sa Labason, Zamboanga del Norte, Pastor? Mark del Norte. Under ka na siya sa pagdumala usab ni Dodo Balyenes. Ginabi-abi kini nga programa, giabi-abi usab sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iyang mga bayabihon nga mga personnel, DigiWell, Digiga o Digigab. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Pastor Wel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makiguban ka ninyo sulod lamang sa usa ka oras og tunga. Bueno, Pastor Fred, before tayo padayon sa atong pagtuon, adto sa kita sa pagpanimbaya sa atong mga kakaigsunan. Kay Pastor Well, salamat, no? O adto kita sa pagtimbaya sa tanan nga mga nagasunod og nagapaminaw nining atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Akong pagasugdan sa 5 ka probinsya sa Davao Region, sugod sa Davao Occidental, Davao del Sur, Davao City, bisa man sa Davao del Norte, Davao de Oro, ug sa Davao Oriental. Mayong hapon kaninyong tanan, o magapanghinaot kami nga nakamo sa mayong kahimtang, o bisan man ang atong espirituhanon nga bahin sa pagkinabuhi, nga nakita nakatune in sa plano o sa kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ilakip na ko ang upat na to ka mga kaiglesiyahanan, Pastor Well, sa Davao. Yes. Sugod sa mga kaigsunan sa Grace Christian Church Tibungco, Davao City. Mga kaigsunan usab sa Grace Christian Church Chadim, Panabo, Davao del Norte. Mga kaigsunan sa Grace Christian Church sa Tugwak, Libwak, Babak Island, Garden City of Samal, o bisan man sa Grace Christian Church Ula, Los Amigos, no? Mayong hapon kaninyong tanan, o magapanghinaot kami nga anak ka mo din na, no? O nagasunod ka mo nining atong programa. Usab, adto kita sa layo-layo nga dapit, adto kita sa Cagayan, ubos sa pagdumala ni Pastor Henry Magto. Mayong hapon usab kanyong tanan din sa CDO, no? CDO. Grace Christian Church, Yes. no?
Ubos ka na siya sa pagdumalan ni Pastor Henry Magto. Mayong hapon po diha sa tanan natong mga kaigsuonan. O dagan kita dito sa dili na ko kabisado og Davao del Sur, Zamboanga del Sur banang sa Labason. Wa pa ko nakalusot din handapitan no, pero murag kung kung Zamboanga del Norte man siguro ang Zamboanga City no. So basta kay sa Labason no, under kay Dodo Baljinas, mayong hapon kaninyong tanan dina. Sa Oroquita usab kay James Amis o kay Peter Lapinig no, mayong hapon kaninyong tanan dinha. Sa Cotabato area, ubos sa pagdumalan ni Pastor Nador Capablanca sa Baliki o bisa man kay Pastor Toto Istimber. Yes, maing hapon kaniyong tanan. O sa tanan nga mga kahigalaan nato din na sa Midsayap, no? Nakita Ngayong hapon. Nakita yung mga kahigalaan din na Pastor Rowell. And then, dagan usab kita sa Cebu, kay Inday Likigan, sa Bohol, kay Pastor Babrio, of course. Mao gini ang nagahatag natong kinabuhi, Pastor Rowell, no? And then, usab sa Camiguin, no? Para sa mga paryente nato din sa tanang mga Kabigin o bisa man sa tanang mga kahigalaan ng mga pastors diya sa Camiguin Island. Mayong hapon kaniyong tanan o siguro para sa labas, Pastor Well, akong ihatag ganimo. Okay, Pastor, salamat. Ako sa day unahon sa pagpanimbaya ato ang station manager, no? Si Pastor Mike Nyes. Pastor, mayong hapon. Ay, mayong hapon, Pastor Mike. O sa imong pamilya usab, Pastor. Salamat sa pribilyo nga na imo kaming kabahin diri sa imuhang radio station. Ako day nga belated happy anniversary day sa ato ang kaubanan nga simbahan diya sa Igacos, no? Sa Island Garden City of Samal diya sa gitawag og Libwak Tugwak. Yes, no? Babak Island Garden City of Samal. Yes. Mga kaigsunan, salamat sa fellowship, no? Nga gitugot sa Ginoo nga nagkakita na ita sulod sa sobra sa katuig. Sobra sa isa katuig, no? Nga wa ta nagkakitay og na edify jud kay ni Pastor Freddy. Amen. Nga nakita namo nga bisan wala tinuod mi naka ministeryo diha sulod sa isa ka tuig o ako, Pastor, isa ka tuig o unong kabulan ko gyud. Grabe gyud. No? Taas gyud. So na-edify mi nga nagapadayon yapon mo sa pag-asdang sa espirituhanon nga pagpangalagad. Nagdaghan pa hinon, Pastor Rowell, yes. No? Nakita na ko ang kalambuan sa church building yung sa mga miyembro, doon ay mga daghang bagong naong nakita nako. Yes, tinod ka na. Sign ka na nga nagtubo gid, no? Ang ato ang buluhaton dina. Og perting busog gid mo gapon gid, no? Gahi gid ang tiyan, Pastor Rowell. For the first time si Brad Nanti diya nakakita gid og litson nga sa kadupa, no? So busog kayo. So salamat sa fellowship gid, no? I hope nga nagapaminaw mo karon mga Lutang family, Vicoy family ug Umaga family, no? So maayong kapuno ninyo mga kaigsunan. I hope nga nakatune in mo sa bukaron. Og ako sab nga gitimbaya di ay si Ate Esther Gamo, nagapaminaw po sa atong live stream. Mayong hapon. Mayong hapon. Ay so Mister. Yes. Tibet Telos nga na diya sa ilang si Sister Bet sa Lasang. Monitor po siya karon sa atong programa. Mayong kapuno diya Tibet. Og atong mga kaigsunan sa Grace Christian Church sa Panabo, mga kaigsunan, salamat sa inyong pagmonitor karon sa atong programa. Og happy birthday diay kay Zion Sumili, no? Happy birthday Zion, no? Taga-asa na siya, Pastor Will? Actually, Pastor, taga-kuha na siya, ilang. Pero naaw siya karon des Panabo. Katong atong gi-Bible sa dihan. Karon ba, Brad, nan? Birthday niya? Happy birthday, Zion, no? Sumili. Ang sulong media.
No? so, so sa pamay nalimtan nato, ang ako day nga itimbaya gyud ang ato mga loyal nga listeners diri sa People's Radio and Broadcasting Services 97.7 FM. Amen. Mga igsoon, mga loyal nga mga listeners diri sa Davao del Norte area, Davao de Oro ug partly pod sa Davao City. Wa ko kabalo diha, iabot bata sa radio Sa District Bukidnon. 1, 2 and 3. Pero murag abot ang Bukidnon, Pastor Roel, no? Yes, kung maabot ta, salamat sa Ginoo. So far, Pastor, itibaya din ako tong sa live stream na to, live streaming sa Hawaii, Villanueva family, May buntag. Ongki family o Villarojo family. Sa Yes. Las Vegas, mga Galios diya, no? Salamat sa inyong mapinadayonon sa pagpangalagad o pagpagamit sa bulaton sa Dios. Yes, Pastor Pet, Yes, may akong buntag. hatag sa imo ang Yes, yapin na lang nato ang sa Amerika, sila ni Merlin Tagusi Dalar, sila ni Dadang Hoffinger, bisa man kay Pastor Nonoy Arsinas and family, no? yes, may And then, paminaw, Pastor Noy. Ato usab kita sa Canada kay Sir Anyo Ver, no? Nagasunod gyud siya nato, Pastor Well, usay makita na ko ba nga naga paminaw, naga komentaryo siya, Pastor Salamat, Well. sir, sa pagsunod sa Sir programa. Anyo Ver, maimbuntag po din no, uban sa imuhang pamilya diha. Og bisan man kay Din, no? Tong membro nimo, Pastor Well, no? Si Sir Eden, yes. Si Eden, Sir no? Eden Camacho, nagapaminaw po siya diya sa Yes, may Canada. buntag, no? Naog kita din sa Thailand, kay Chris Tagaylo o kay Bon Castañeda, sa inyong mga pamilya din ha. O usab diri sa Japan, kay kay Ian, no? Mayong hapon po siguro diha, no? Sa Japan. Mayong pagpaminaw, Brad Ian. Yes. Uban kay Jerwil Andoy, kay Era, o bisa man kay Rosel, no? Nagahara. O sa Singapore usab kay Chelo Tambe. Yes. Pastor Will, katong sa Hong Kong gani, kinsa to? Ako po nga gitimbaya si Igsoong Shirley Sumili, no? Diya sa Hong Kong, nagapaminaw po siya, Pastor, sa atong live mainly, stream. sa to pa, igsuon ka na sa kanang nag-birthday karon o unsa ba na? Iyaan. Yan. Iyaan niya. Aha, mayong hapon pud kaninyo dihang tanan, no? Ay, hapon. Sa mga sumili nga nadiha sa ilang, no? Yes. O usab sa man ang nadiha sa Hong Kong. Well, ako nakita, Pastor Well, wa ba tayo nakalimta na, no? Murag na hurot-hurot naman siguro ang tanan, no? Si Kuan, Pastor, si imong bayaw nga si Richard, basi nalimtan nimo. O ako man tong general gud ang Kabigen family sa Kamigen, no? Parang kausa na lang, no? O usab kay kay Eliseo Kabigen di ay sa Luzon, uban kang Merna, kay James, kay Joy, kaninyong tanan din na sa Luzon, no? Mayong hapon po kaninyong tanan din na. Mayong hapon. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon Mga Tagalog man na sila, no? sa inyong lahat, no? Yes, kuang gana Bisaya ko na kayo, Pastor Well, pero tungod sa kadugay na dito, Tagalog speaking na gid sila, Pastor Well. Ako ibalik sa mga Pastor Well. Okay, so far, maura man gito atong wag tay nalimtan, no? Og mga kaigsunan po day nato sa ila Pastor Jong dito sa Hola, Los Amigos. Hola, Los Amigos. Oo. Maayong pagpaminaw po ninyo diya, Pastor Jong, no? Okay, Pastor Ped, aduna ba tayo panag-awit diya, no? Nagiandam si DJ Will. Sige, sa dili pa ta magpadayon. Alang kaninyong tanan nga nagasunod din nga programa, espesyal nga awit alang kaninyo. Not my will, but your will, Lord. But your will, Lord, not my wants, but your wants. I am willing to follow your will in my life. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life.
the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. There's a hardship and tiredness, still I'll follow your will. There's a danger and sickness, but my mind now is fixed. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. Even in sadness and goodness, I will honor your name. Even in death and in tragedies, I will glorify your name. I am willing to do. I am willing to go whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. Yes, mo katong awit nga naguluhan, not my will, but your will, Lord. Para sa mga kaigsunan, nga diin wala na lingi-lingi sa likod, no? Sama sa asawa ni Lot, no? Nga Tama naglingi-lingi. gid, no? Lingi-lingi pa siya sa Meaning likod. to say, Pastor, di na jud ka mawili. Wa na tay unsa pa may kawilihan nato sa likod nga kanang likod biyaan naman ginato na. Sigurado mo amen. na kining kalibutan ni. Bisan pag naglukdo ka ubulawan diri Pastor Well, biyaan gyud mo ning kalibutan. Yan, yun, no? So di na kita dapat mawili ning kalibutan, no? Yes. Full gear na gyud. Kuha na yun eh. Oo. No retreat, no surrender, ha? No retreat, no surrender na tayo ni, no? Amen, Pastor Well. Yes. Okay. Sa pagsugod, mga kaigsunan, ako nang gihangyoon si Pastor Fedi sa pag-open sa mga pag-ampo. Sige, mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagadool na usab kami diha sa imong balaan nga presensya. Tungod kay nagaila man gid kami nga wala man gid kami mahimo sa among kaugalingon nga kusog, gahom ug kaalam. Busa nagapaubos kami diha sa imong gahom, nagapaubos kami diha sa imong kaalam. Salamat Heavenly Father sa imong pagtabang kanamo bisan man sa pagbuhat namo nini nga buluhaton, sa pagtudlo sa imong pulong, pagpaambit sa imong pulong, o bisan man sa maayong balita ngadto sa mga katawhan nga din positibo nga magapaminaw sa imong pulong. Father God, salamat sa imong paghatag kanamo og dugang kaalam ni Pastor Roel. Salamat usab sa pagbuka nimo sa mga mata sa mga nagapaminaw nga din ang imong pulong mo penetrate og mahimo gyud siya nga mas hait pa kaysa espada nga duay sulab ngadto kanila. Among ginatugyan kini nga buluhaton karon ang among paghangyo, pagampo nga ikaw gyud mahimaya bisan man nining among pagabuhaton karon o bisan man sa mga nagapaminaw karon nga din ilang mapasidunggan ikaw tungod sa imong pulong. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios, buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan ug mutungkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:10.
12. Bueno mga igsoon, na aniya pagyapon kita karon sa atong pagtuon sa gitawag og 10 problem solving devices. Kini nga topiko, kini nga doktrina galamiton kay ni nato sa atong Kristohanon nga pagpangalagad sa atong pagkinabuhi aron sa pagdepensa sa mga lies of Satan, mga distractions ni Satan nga dili ta makafocus sa atong Kristohanon nga pagpangalagad. Kay kini nga pagtulunan inganla na mo ni Pastor Freddy o front line of troops. Mao gid na siya no. Flak. Nga dili makapenetrate ang mga adversities diri sa atong sulod. Aron Amen. dili ta ma-stress, no? Amen, Pastor Kay Ruel. ma-stress ng tao, Wala na. diya na, Pasok na. makapasok na, no? Igo na ta. Igo na, no? So kini mga sagang kini. Oh. No? Panagang kini kining gitawag og 10 problem solving devices. Bueno mga igsoon, number 1 nga atong gitunan mao man to ang rebound. Number 2 ang feeling of the Holy Spirit. Number 3 ang gitawag og faith rest drill. Number 4 grace orientation. Og number 5 doctrinal orientation. Og karon nga kahaponon ipadayon ni Pastor Freddy ang number 6 nga gitawag og personal sense of destiny. Akong ihatag ang higayon sa atong pastor, Pastor Federico Andoy. Salamat, Pastor Ruel. Karon anhiya kita sa ika-unom. Hinumduman na ito mga kaigsunan nga napulo kini siya, no? And then, moabot pa kita niini sa personal love for God, impersonal love for all mankind. And then number 9 is sharing the happiness of God. And then number 10 is occupation with Christ. Yes. But aniya pa kita karon sa personal sense of destiny. Number 6. Tama ka na, Pastor. Excuse. Tama ka nang imong gingon, Pastor Rowell, nga kining 10 problem solving device mao kini ang depensa nato, no, sa atong espirituhalong pagkinabuhi, nga ang mga adversities dili makapasok sa ato. Yes. Dili makapenetrate tungod Kana. kay adunay mga naay Panagang. Bible doctrine, no? Yes. Nga panagang, no? Tinood ka na. So mao gid ka na ang purpose, no, nga matun-an nato kini siya. Mura ba og kung kini mo ning atong ulo naay nag-ali din hang 10 problem solving device, Pastor Roel, no? Oo. Nga kung adunay mga adversities, halimbawa people testing, economic testing, mga disaster testing, tanan nga mga pagsulay nga mosulod, dili siya makasulod sa dihang gamiton nato ang gitawag kasangkapan nga mao ang gitawag 10 problem solving device. Yes. So magamit nimo kini siya nga instrumento nga magmadaogon ikaw sa Christian way of life. Amen. Kung ana ikaw niini. Amen. Kaya anhin na kita sa personal sense of destiny. Atong nakita din by definition, a personal sense of destiny is a believer's knowledge of his identity in time to become an invisible hero in the plan of God, a knowledge of his destiny in eternity to enjoy eternity with God. So, mao din ang personal sense of destiny, no? Dapat masabtan nimo ang imong identity o unsa ikaw karon. Pastor Well, no? Oo. Masabtan nimo og unsa ka diha kang Kristo Jesus, og hinumduman nato sa dihang nasabtan na nimo imong kaugalingon og kinsa ikaw nini nga kalibutan diha kang Kristo Jesus. Who we are in Christ. Who we are in Christ, masabtan nimo og unsa ikaw didto niya sa eternity. So masabtan nimo og unsa imong kinabuhi dito sa eternidad. Yes. No, magabasa una kita dinhi sa bersikulo. Unahon na to pagbasa kining 2 Peter 3:13 nga nagaingon dinhi, apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta di nagapuyo ang pagkamatarong. So mao kana ang atong ginalauman gid, no, nga moabot ang panahon nga diin anaa na kita, nagkinabuhi na kita sa pagkamatarong, ultimate sanctification ang gisgutan din, no? Nga diin magkinabuhi na kita sa balaan. In fact, adunay 8 nga akong gilista dinhi nga diin mao kini ang atong siguradong destiny sa umalabot nga mga adlaw. Na una dinhi, yes, we are saved. Yes, luwas na kita.
And then ikaduha, we have eternal life. Aduna na kita kinabuhing walay katapusan. Ikatulo, we have eternal joy. Mo ni importante ni nga masabtan nato nga didto day sa eternidad aduna kita kinabuhi nga malipayon. Mo nang sa awit pastor nga dito unya sa langit. Yes. O pagka malipayon tagayon. Tama ginang kantahan, Pastor Roel, no? And then number 4, we have eternal peace. Peace nga kalinaw gid kini sa Kalinaw. Pastor Roel Yes. nga genuine good, no? Yes. And then number 5, our eternal dwelling or our citizenship, no? Tagalangit kita, Pastor Roel. Di na kailangan dito QR code ha. Wala na dito, Pastor Roel, no? Ang pamasahe dito mo ato ang nito takang Kristo. Yes. And then number 6, we are included in the eternal state. Oh, wow. Yeah, kasi pagkahuman magud sa millennium, Pastor Roel, eternal state maguna. O hinumduman nato atong previous natong pagtuon, Pastor Roel, katong New Jerusalem, Yes. nga mao ang headquarters dinha ato makita ma-experience nato ang pagkinabuhi sa gitawag natong eternal state, no? Indot ba dito igsoon kay gilak-gilak dito. Bulawan gyud ang nakasulat din na sa Revelation 20 ngadto 22, no? Ang mga agianan asos tanang klaseng mga sa tawag bato, Mga hamiling bato. mga hamiling bato nya ang bulawan tamak-tamakan ra dito, Pastor Roel. Oh. And then we are with God forever. Mo na nakanindot, Pastor Roel, mo nang ganahan jud ko anang kanta, Pastor Roel, ba nga kinabuhi sa eternidad kay kauban na ginato ang Dios sa walay katapusan din na, Pastor Roel. At peace na kita. Oh yes, o mo ginayang saad nga ang nakanindot mo gud ana, Pastor Roel, kay wa nagi pagbulagay nato kauban sa Dios. Mo to'y gitawag na to og kanang final reunion. Final Mga reunion magtotoo. sa mga magtutuo ug kauban sa Dios, no? Nindot dito pastor kay wala na yung mga monthly bills no nga atong ginauna-una. Wala na gyud. Wala tayo be. Lunlun kalipay na gyud. Wa unsa man nga ang suga dito, Pastor Roel, ang kahayag naman ni Kristo mo Ang sikay na glory mismo ni Kristo, why bill na ha? Wala, wa ginay bayad dito, Pastor Why Roel. metrohan na nagtuyok? Wala. Ang tubig dito, Pastor Roel, ang gisgutan din na river, flowing nga river, no? Oo. Mm. Grabe no? Crystal, clear, lucid, Wow. pagkalimpyo niya ng panahon na, no? So, buti pasabot nga, mao ka na ang ato ang ginadahom yun, no? Bosa si Pedro, nagasulat giniya na, nagaingon siya nga, apan sumala sa iyang saad, kinsang saad ni, kasaad sa Diyos, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit. Nganong mga langit man ni Pastor Roel, tungkol kay tulom ko ni siya. Tulo na. Tulog ka layers ni siya gihapon. Dili tulo ka buok yung nakita, tulo ka liyer. Oh, tulog ka layers siya, no? Atmospheric, Paghangad nimo kita kag panganod, oh, gitawag ko siya atmospheric. atmospheric. Pag abot nimo sa kabituonan, panghagan nimo makita nimo bituon, stellar. Yes. Paghangad pag yun nimo kanang di na maabot sa imong mata, di na makita, mo na to. Espirituhano na to. O mo na tong ikatulo. Throne room of God kan di na makita sa mata. Yes. Wala kita gitugutan nga makakita sa trono sa Dios, Pastor Roel, no? Bisan ang pinakadako nga sa tawag na Hubble scope nga Oo. butang sa Hawaii ba na? Dili sila Wa pwede gyud sila makaabot kakita, na, ana. Pastor Roel, kay wala ginagitugot sa Dios. Ambot bisag unsa pa ng technology ninyo nga pagabuhaton din ha, wala gid na gitugutan, Pastor Roel, nga makaabot sa third heaven. Kuya ano, espirituhanon gina nga Espirituhanon giandam gina, Pastor Roel, para sa mga tao nga kinabuhi nga espirituhanon. Kuya ang espirituhanon pastor no? Para gud ng Dr. Pastor Ped nga bisag kung saog dissect sa doktor ang tao pangita sa kalag di nila makita ba? Oo. Dili makita ang Di kalag. makita, no? Bisa mo mong na, Pastor Roel, nga bisag patyon pang tao, bisag dugsak-dugsakon Oo. niya ang nang lawas, di gid may ang kalag. Di gyud. Pag kunsa nila X-ray or kasi isulod gani ka sa MRI. Oh, Di gyud makita di ang gyud kalag. makita. No, kay espirituhanon. Espirituhanon Okay, gina. ang kalag na diha. Ang sige na diha pastor atong mentality, Mentality, volition, emotion, volition, conscience, conscience. self-consciousness. Yes, Di gina self-consciousness. makita. Di gina makita. Sama po na sa throne room. Dili gina makita. Dili Pero sa dihang mabot na ang panahon nga kung kuhaon naman ang atong kinabuhi, Pastor Roel, perting sihaga na, Pastor Roel, kita Kuya, ka sa na. kay mo travel ang kalag pastor?
Padung dito. Walay time limit Why, na, oh? Pastor Roel. Dili kay ingon nga mag-ihap pa nag-oras. No? Once nga mo undang imong ginhawa, Pastor Roel, pak, murag mo ambak sa langit dito, Pastor Roel. Third heaven. Dali ara kaabot no. Wala lagi. Kung ang text, mas kusog, muing kag kusuga sa text, oy, kay pag text nimo abot dito, ingon na, pag undang sa tong ginhawa, murag ning luksot nga niabot dito sa third heaven, Pastor Roel. Hinduta sa espirituhanon nga spiriton. Yeah, mo nang pinaka-importante sa espirituhanong butang, no? Ato makita din nga wow, kanindot niya ng panahon na. Mo nang giingon din balik-balik nato kay apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot ba ta, Pastor Roel? Dugay na jud ko paabot, Pastor eh. ako lagi ko magpila naman ko katuig, mag 39 years naman ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagsige jud ko maganganahangat pa jud ko kana magpadulong bitaw ta dito sa Samal, Pastor Roel, no? Usahay magmotor ta. So maganganahangat ko sa taas ba ko, God, kano sa kakambalik. Pero Pastor, Jesus. kanang wala pag yung Kristohanon nga wala nagtubo, di pag yun sila gusto mong balik ang Ginoo. Kay daghang pa kayo sila personal interest sa kalibutan. Tinood na, no? So, kung ikaw nagatubo na gyud kas pagkahamtong, mangandoy ka na gyud nga makakita ka na sa imong gihigugma nga Ginoo. Gihigugma na gud nimo siya, no? So mo nang gitawag personal love for God, no? Yes. Pero kung wala nimo gihigugma siya, mo nang wa kay pangandoy nga makita siya, murag parihara gud Ang konsepto ni Pastor Ped, mura pug manag-uyab, no? kung wala mo gihigugma, di asam kang bisita. Ug nagkauyab lang mo nga murag ka ng kuan lang nga ng Tupo-tupo lang. tupo o by chance baka na siya, no? So, para sa imuha, wala kay kadasig nga makikita sa iya, ha? So, importante nga moabot ka sa level nga gihigugma nimo siya. Kaya kung gihigugma nimo siya, gusto na nimo siya nga makita. So kana nga kahimtang sama po na sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo nga kung nahigugma na nato ang Dios, ganahan nata nga makita nato siya. Moment by moment nga Yes. makiginabi ka. Mao na nay handom nato Yes. nga God makita ka namo ta namo. Ug sa manag-uyab pa, ingon siya nga every minute of the day and every seconds of the night. Well, actually, ganana na ang hitabo, Pastor Roel, no? Once nga gihigugma na nimo ang Dios sa imong kinabuhi, gusto na nimo siyang kauban, dili lang sa usa ka segundo, No. usa ka minuto, usa ka oras. Gusto nimo nga kung pwede 24 hours a day hantod sa imong pagkatulog, kauban nimo siya, makaistorya nimo siya. Tungod kay naa kay intimate nga relationship ngadto kaniya. Amen. So mo ka na ang atong ginapaabot, no? So busa nagaingon din apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa kinsa man itong gipaabot din Yes, of course, ang pagbalik ni Jesus Christ, kay once nga mobalik na si Jesus Christ, nakita niya na sa bag-ong mga langit o bag-ong yuta niya ng panahon na, no? Padulong na kita sa pagkinabuhi nga matarong. Now, napayo sa kabersikulo nga kung pagabasahon dire, Sige, Pastor. dili na po si Peter ang naghisgot din kini kang Pablo na po ni Pastor. Okay. O matod pa ni Pastor ni Apostol Pablo dire nagaingon siya sa Tito 2 verse 13, no? Mao kining sulat ni Apostol Pablo ngadto kay Tito. Nagaingon din nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. No, kinsa may atong gipaabot o bulahan nga paglaom? Mao kining sa pagpadayag sa dakong Dios ug manluluwas. Daghang di mo pili, daghang di mo tuon ni Jesus Christ nga Dios, Pastor Roel. Daghan jud. Pero dinhi gisgutan gyud dinhi pagpadayag sa dakong Dios ug manluluwas. Mo na nakakuyaw, Pastor Ped. Mhm. Kay isa lang yun ang sala nga wala gipakamatyan sa Dios. Kanang dili pagtuo kang Kristo. Kanang sin gitawag ka na sin of rejection, Yeah. no? Mao na siya ang unpardonable sin. Kanang wala pagdawat kang Kristo. Daghan nagaingon nga ang sala daw dili mapasaylo, ang paghikog o sa panagingon nila o pagpatay Patay, o pero pagpangawat. ang sala gyud nga wala gibayaran ni Kristo sa Kalbaryo sa krus. Ang Kanang sala dili nga pagtuo niya. imong i-deny si Jesus Christ nga imong Ginoo ug maluluwas. Ay, mga kahigalaan, kaluoy po din taon imong kalagoy, no? Oo. Kung wala man ka maluoy sa imong kinabuhi,
Bahala na imong kinabuhi kay ilubong ram na ang Oo. imong kalag mo kaluyoy. Kadloki ang mopatay sa imong kalag. Oo. Oo. Kay usay moingon man ta nga akong lawas mamatay ra man ni. Tama mamatay ni siya pero hinumduman nato nga doon na ni siya pagadtuan either langit o impierno ni siya. Duha ra ka etch na ang padulungan. Yes, heaven Heaven ug hell. or hell, no? So kung pananitan wala ka magatuog kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, moingon ka nga asag di lang, mamatay man ko. Pero ang problema diyan na kung dito ka sa impierno, kay ambot lang Pastor Ruel, peting initay siguro na Pastor Ruel, kay kanang magluto, bita ko Pastor Ruel, masaghid lang niya akong tudlo sa kaldero, Murag imong tibok lawas na mukalit og untol, Pinitin siya. mukalit og untol imong lawas Pastor Ruel. Pag makalit ni mong biragid ba, no? Unsa pa ka kung nga ka sa linaw kalayo, tibok lawas gisugba dito. gisugba ka og naglutaw-lutaw ka kay linaw man giskutan linaw. Sa to pa murag dagat siya Pastor Ruel, no? Nag-apoy-apoy no nga dagatan, Lake of fire. lake of fire yang gisgutan. No? Unsa na sa Tagalog? Basta lake of fire ang gisgutan din ha. Usay makakita kita mga wildfire nga makita nato sa mga dagkong fire sa ubang mga nasod. Makaana tayo ko sa to pa kung impierno ang gisgutan, labaw pa ana kay kuan na god. Lake na god ang gisgutan, no? Now, mga kaigsunan ingon ni atong kinabuhi. Kinahanglan gyud nga kita motuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas para nga ang atong kalag mahimong safety siya, masiguro siya nga iyang padulngan didto niya sa kinabuhing walay katapusan Yes. kauban sa atong Dios. Importante ka na siya. Kaya ang kaluwasan Pastor Fred, kay daghan nagatuo nga mahibalaan nila ang ilang padulungan dito na unya. Dili karon pa lang daan, pwede na nimo mahibaluan. ang Ay karon pa. padulungan. Kaya ang 1 John 5:11 to 13 nagisgot gyud din ha nga aron nga imong mahibaluan nga ikaw may kinabuhi na nga walay katapusan. Amen. Dili pwede nga mahibalo ka sa kinabuhing walay katapusan dito na inig kamatay. Oo. Nya karon pagkamatay nato panalitan og muingon na dito ang Dios nga sa impierno ka kay wa man ka nahibalo. Kahibalo ka gasa ka padulong. Wa jud ko kahibalo ini Ginoo gasa ko. Kay wa man ka kahibalo dito na ka sa linawong kalayo. Now, musugot ka ni ana. Final destination na ba Awa yun? na kay mahimo. So dapat diri pag yun mahibalo na ka. Bisan pagkatubang nimo dito makaingon na kasi mo kaugalingon. Uy, ang pulong sa Dios nagaingon gyud sa kuha Amen. nga alang kaninyo nga mga anak, little children, gisulat ko kining mga butanga alang kaninyo nga nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios. Yes. Aron Wala kamo masayod nga kamo may kinabuhi na nga walay katapusan. Yes, og ang Roma 8, Oh, Romotso. 38, 39, wa na gyud Wa makapahimulan. na makapahimulag ka nato. So ug busa kay gisulat ka na ni John the Beloved, gisulat ka na ni Apostol Pablo, kamatuoran ka na nga mintras buhi pa ka, nagpitok-pitok pa nga atong mata, Yes. nasayod na ta nga sa umalabot nga mga adlaw, didto gyud ta sa kinabuhi nga walay katapusan kauban sa Dios. Amen. Pastor Wen. Na gyud paglaom. So mo ka na ang atong personal sense of destiny. Dapat nga masabtan nato kana siya nga aduna gid kitay klaro nga destinasyon sa atong Destinasyon. kinabuhi. Nga dili na ta dapat mag-worry sa atong Yes. future. Oo. Kano mag-worry pa kasi mong future nga klaro naman ang pulong sa Dios. Kuha naman ta. Kanang Destined to heaven naman ta. unsay tawag, eternally secure naman ta. Eternally secured na ta. So hinumdumi katong walo, no? Hinumduman na to, we are saved, we are eternal, we have eternal life, we have eternal joy, we have eternal peace. Our citizenship is in heaven. We are included in the eternal state. We are with God forever. And during that time, we will become ultimate sanctified, Pastor Oh, Ruel. yes. Pagkanindutan na naman Di na tama kasala dito, Pastor Ruel. Kini mo kung sala, mo mong gining dahilan, Pastor Ruel, nga na yung pagantos. Oo. Kining atong COVID-19 karon o Delta variant, tungod man ni sa sala, Pastor Ruel. Oh, yes. Oh, kung tinuod nang giingon nila nga laboratory ni nya nagbuhat og ginana kay parang unsa ba na unsay purpose na ba? Biological war by gusto nila na sala man na sa Pastor Ruel. Ang kalisod sa kalibutan, sala gyud ang dahilan. Oo. Bisag asa ka mo adto, mabitanan kung magpakasala ka, mag-suffer ka gyud. Nagyod resulta. Misery gyud ang Misery resulta, gyud. no? Og sa balaod pa na sa yuta,
If you do the crime, you will do the time. O, tinuod ka na. Kung naghimo kag krimen, imo Kinahanglan. yung antusan sa prisuhan. Presuhan, Pila ka kinahanglan mag-antos kay gyud na bayaran nimo. tuig. Yes, so. So muning nahitabo sa tuwa karon sa kalibutan, mag-suffer gyud ta kay makasasala Tungod sa man sala, ta. gyud. Ang presensya sa sala napa man sa kalibutan. Pero dito wala na sala Wala dito na. Pastor Rowel. Nindot na kay dito. Wala na tay Mm. personal sin dito. Wala na sala dito. Old sin nature, rather. Oh. Mo bitaw na Pastor Rowel, kining giingon nila nga ang isda daw gwapo ni siya nga illustration Pastor Rowel ba. Ang isda daw kung ibutang nimo siya sa mala, unsay mahitabo? Mamatay, gud siya. Mamatay siya kay ngano man. Dili man siya bilong sa mala. Oo. Kay dili siya taga mala. Mm. Wala dili kinaiya niya mga mabuhi sa katong walay tubig. Yes. Subusak kung ibutang nimo siya dire, magkuan gila siya magkisi-kisihan tod mamatay. Pero ibutang nimo siya sa tubig, piting hayaya sa iyang kinabuhi dito. No. Kay taga tubig man siya. Mao po nang atong kahimtang karon nganong mamatay gid ta tungod kay napata sa dapit nga dili nato dapit Pastor Rowel. Yes. Napata sa kalibutan nga makasasala. Nagpuyo pa ta sa kalibutan nga diin ang nagdumalan ni si Satanas pa. Pero moabot niya ang panahon sa gisulat ni Pedro nga naa na ang pagkinabuhi nga matarong, wala na sala. Once nga wala na ganing sala Pastor Rowel, wala na kalisod, Yes. wala na pag-antos, wala Lulon na kalipay. ang gisgutan nila sa Revelation 21:4, wala na guyluha ang atong mga mata. Now, unsa may sa imuha daw Pastor Rowel, unsa may buti pasabot na nagwa na luha ang atong mata. Meaning to say, lunlon kalipay na. Lunlon kalipay na, Oo. di na kamuhilak. Di Puro wala na pagmaya. o puros na pagmaya dito. Oo. Sumuka ng gisaad sa Dios nganhi kanato. Busa sa personal sense of destiny, once nga nasabtan nimo kini sa Pastor Rowel, mo ni ang maghagit nimo nga dili ka magkinabuhi sa mga human viewpoint. Oh, yes. Mga tawhanon nga panglantaw bitaw mga mayuntag madato ko, mayuntag ka ng ako to sisikat kaayo, mayuntag ako tong Bisa powerful. Katong ito na to, distraction na ni Satanas. Distraction Kanang ina nga pangandoy. Oh, Kanang distraction gitawag og nagapangandoy sa money and possessions. Oh, distraction. Wealth and possessions. Oho, Daga nagpalingla na. tinuod ka na. Nagkinahanglan man kita ni ana ba, pero hinumdumi gyud dili ka na mo itong priority number 1. Yes. Kay nga naman biyaan ra mo gunato ning kalibutan ni. Mm. Dapat divine viewpoint kita Pastor Rowel. Yes. Nga kung pwede lang ang atong mata dili nakafocus sa mga butang nga makita. Mabito nang gingon ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:7 nga nagkinabuhi kita, we live By faith, not by sight, no? So, importante nga ang atong mata makakita sa mga butang nga dili makita. Yes. Makita nato tong sa itaas nga dili pa nato makita. Dili tong karon nga katong imong ilustrasyon gahapon Pastor Rowel nga mga lagad lang ka kung naay sandig nga usa ka sakong bugas diha. Klaro ka hindi ka mapas mo. Oh. Karon kung mawala na ang sinandig nga bugas dinha, magsige na kag bagulbol din ka mga lagad kay wala kay makaon. Wala ka nabuhi sa pagtuo diha na. Wala gyud. Oo. Pero kung nabuhi ka sa pagtuo, Ba na imong gingon. Oh. Live by faith, not by sight. live by faith, not by sight. Yeah. Sumuka na siyang personal sense of destiny, no? Now, usapod nga na nagisgutan, dili sa Romans 8:29 nga nagaingon. For whom He foreknew, He also predestined. Wow. Now, unsa man ning word nga predestined din to become conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Now, moabot gid ang panahon Pastor Rowel nga kita mahimo kita nga susamag kang Kristo. Ma-conform kita to the image of His Son. Sumo ginay kabubuton sa Dios nga ang katarong, ang kinabuhi nga pagkabalaan. The word conform diya Pastor Ped, dili sa iyang deity. Oh, O dili sa iyang humanity. sa character of Sa Christ. iyang character of Christ. Tinuod ka na. Kanang gitawag og 9 fruits of the Holy Nine Spirit. fruit of the Holy Spirit. Gisgutan mga igsoon sa 1 Corinthians Galatians. Galatians chapter 5 22-23. Tinood ka na. No? Yes. So, muna na ang atong kinabuhi dito. Wala na isala, Pastor Rowel. So, kung wala na isala, Pastor Rowel,
di nakakuutan dito, Oo. di na ka magantos kay Yes. wa na mo patay sa imo, wa na may sala. Oo. Di na ka magantos kay dito wala na yung mga tao nga gitawag nato o kanang unsa tawagan na gusto ganansya. Oo. So wala na tao nga palabi-labihon. So nindot na kayo ang kinabuhi niya ng panahon na Pastor Well. Busa hinumduman nato once nga absent na ang sala, kung wala na gani ang sala, wala na ang presensya sa sala, na din ha ang gitawag nato tinuod nga kalipay. Yes. Kaya ang kalipay makaplagan gyud sa kinabuhi nga di nagkinabuhi diya sa pagkamatarong. Mabito na nga si Kristo Jesus nagaingon gyud diha sa Matthew 5:48, magbalaan kamo, ingon nga ang inyuhang Dios balaan. Yes. So importante ka na. Pastor Will basing na kay kadugang? So, importante gyud kayo, Pastor Fred, no? Nga kabaluta diri sa ato ang Christian way of life, who we are in Christ. Oho. Nga aron mahimot ang victorious sa atong Kristohanon nga pagpangalagad. Kay kini atong pagpangalagad sa Christian way of life, mga igsoon, dili man ni leap into the dark. Tinood. Nga nga pangalagad ka nga way klaro. Oh, na may pulong. Oo. Kung aware ta sa Word of God, no? Mao ni makahatag kanato og manual or naghatag og instruction sa atong Christian way of life. Ingon usab sa ato ang personal sense of destiny in the future, Tinood ka na. no? Nga Klaro na. klaro na kita nga we are bounded to heaven. Kalisod ba na Pastor Will no nga gusto ka mo atog Davao City pero ang imong dalan nga padulngan day padulog Butuan, no? So Why out of the way kayo? out of the way, no? Di jud ka maabot og Davao niya na. Yun, no? So kinahanglan hibalo jud ka nga imong padulngan padulog Davao. Naka-experience siya po na, Pastor? Mm. Primero na kong biyahe sa Cagayan, tingala naman ko nga, nganong padong ko Cagayan, nga naman yung bus nga na, may signboard kanang Cagayan. O sa to pa, Sa to pa, padulong ko Cagayan, niya ang bus nga akong nasugatan, nag-signboard o Cagayan. kagayan sa to pa Sa to pa, mali gud akong dalan. So, Oh. di, kay, nagsugat gud mi. nagsugat mo. Padong ko Cagayan. Sa to pa ikaw ning palayo kas Cagayan, siya ning Oo, ko nga, dapat, ang bus, dapat magsunod mo. mi. O tinuod ka na no. Inana ng mga kaigsunan no. Kinahanglan may baluan na to ang atong pag-adtuan. Kung asa kita padulong, dili tayo nga di man pud pwede nga magpabuta-buta ta pastorol. Kalisod ba nang ginabuhing buta eh? Oo. Ikaw gusto ba ka maglakaw ka nga sama sa buta? Mura ka mabuhing patay, Pastor. Tinisura na. Para sa kuwa purag magkarap-karap kay gid ba no? Ang Diyos gud mingon ang Diyos Pastor Well sa Psalms no? Sa Psalms 119 105 ang iyang gisgutan din ha. Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Yes. So ang buot nga pasabot Pastor Well, basahan lang ang pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios mo'y kahayag sa imong tiil. mao na siya'y muhatag og kumpas sa imong Kristohanon nga pagpangalagad. Tinuod na. Ug tungod niya na ang mahitabo, ang imong tiil dili mahipandol tungod kay hayag kayo ang iyang agyanan. Oh. Tapos sa Psalms 119 gihapon Pastor Well, sa verse 11, si David nagaingon din ha. Ang imong pulong Ginoo pagatipigan ko sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala bato kanimo. Yes. So, kung ang pulong sa Dios di ay nasa imuhang right lobe of the mentality, mao ka na ang magproteksyon kanimo sa paglikay sa sala. Yes, mo nag-ingon niya nga, restore to me Oh, the restore joy unto me of my the salvation. joy of my salvation. Mao ka na ang kinabuhi nga diin doktrinado nagatuon sa pulong sa Dios. Dili lang nagbasa sa pulong sa Dios kundi gisabot gid ang pulong sa Oo. Dios. Di Metabolize kinabuhi. ba? Oo. O gina-metabolize ang pulong sa Dios o gina-aplikar ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Now, diri unsa man ang hisgutan, unsa man ang mga problema nga nasulbad dinhi sa gitawag personal sense of destiny. A personal sense of destiny solves the problems of trying to function in life on human viewpoint principles. Sa ato pa, kung nakasabot ikaw sa personal sense of destiny nga nagsige lang kag murag kapoy kay Pastor Roel nga magsikag gukod sa kalibutan, gukod ka sa bugas, gukod ka sa sudan, gukod ka sa pang-edukasyon sa imong mga anak,
kada adlaw bitaw murag naggukod kaniya na, no? So murag kanunay imong naong nag-focus sa kalibutan gyud. O gani halos di ka kabuhi, no, sa kalibutan. Nabitay isa nga nakaistorya nako Pastor Rowell, mingon siya nga, pastor dili sa ko makasimba pastor kay napakoy project. Now hinumdumi gina mga igsoon. Ang project way kahumanan. Kung mubase gani ka nga nakay project nga maglisod ka sa pagsimba na hinumdumi gina, di na gid ka makasimba sa imong kinabuhi. Kaya di mahuman ang project din ng kalibutan na. Pagkahuman mo niya ng project ka na napukailaing project. Pagkahuman mo niya ng ambisyon ni mo karon na napukailaing ambisyon, Pastor Rowell. Mag-level up na po na yung mga ambisyon. Hantod, ang tanang ambisyon ni mo naglumos na sa imo nga di na ka makasimba. Na busy na, Pastor. Busy. Buried under Satan's yoke. Yes, lubong nyo ka diha sa gitawag pagkaulipon sa kang Satanas, no? Muna nga mga kaigsunan, yung nani, simple man lagod ang kinabuhi. Dili lang nato i-complicate. Yes. Ang atong kinabuhi, i-prioritize na nato ang Ginoo. Muna dili complicated yung kinabuhi. And then all these things shall be added unto you. Yes. Ang Diyos na ang bahala o kung saan niya pag-plaster ang imong mga buluhaton, imong pag-atuan, kay giyahan man imong musakay lang kasi yung plano. Oo. Pero kung ikaw na gani ang mangusog sa imong kinabuhi, ikaw na ang maningkamot sa imong kinabuhi, kapuya na Pastor Rowell, no? Kanang magsigi kag ultimo sa bugas, magsikag gukod. O sa kuan pa, sa kanta pa, isang kahig, isang tuka, Pastor. Murag lisod kaya na, no? Himuha nga ang bugas mo imugukod sa imuha. So, unsaon man na? Unsaon man na? Unahon si ang Ginoo. Unahon ang Diyos, no? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. And all these things, apil na niyang bugas, apil na niyang sudan, apil na niyang transportation, apil na niyang edukasyon, will be added unto you. Yes. Muna siya ang prinsipyo. Pero kung unahon mo pagpangita ang bugas, wala man yung ko'y bugas rong Domingo, ha, so di ko kasimbay ni. Magpabilin nyo kaniya ng permanenteng walay bugas. Yes. Kaya nabaliktad man ang prinsipyo. Ang pulong sa Diyos, pagkanindot sa pulong sa Diyos, sa pangita pagunang gingharian sa Diyos. Nya, kung imong gisunod na Pastor Rowell, mamakak ba day ang Diyos? Nga di man siya mamakak. Nya, wa ba day gahom ang Diyos? Nga gamahanan man ang Diyos. Pag ingon mo na nga imong tumanon ang iyang kabubuton, siya nga, bugas, ako'y tagiya sa tanang rice field sa Banay-Banay. Perting lamiya nga mga bugas na sa Banay-Banay, Pastor Rowell. Yes. Mga sibintaner. Sibintaner gina. Ako'y tagiya sa tanan nga mga ranso sa asa man ang dapit. Unlimited resources, good siya. Unlimited gina siya. So, kini bitaw na hitabo karon Pastor Rowell. Ma-amaze ko sa Ginoo, Pastor Rowell ba? Nga nag-COVID na pero still kicking, still alive pa ta Pastor Rowell ba unya. Grasya na kay ni Pastor. Mahibulong man ka nga wa man ka na pas mo. Nagsigi pa ganitag napatay mga lakaw. Oo. Kana ko God, amazing kayo niya. Nagkanta mi ganina, samtang nagpadulong mi ni Gister dere. Sige mi kanta sa Christian song dito nga nasa sa sakyanan siya. Count your blessings, name them one by one. Kasi kung paminaw na ba, ako yung hinuklugan, nakana ko pagkanindot sa awit, count your blessings and name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Bitaw, no? Grabe, no? Ito, Pastor, no? Bisag gagmay lang ng butanga na, no? Pero, pag imuhang maihap, pagkwinta ni mo na Pastor Rowell, makana ka, nganong na nakabato naman ko ini, nganong na naman ko ini, nganong na naman ko ini, nganong na naman ko ini, nganong halos na naman ko ini ning tanan. Nang i-promise niya, Pastor? All these things shall be added unto you. Once nga, unahon na ito ang Ginoo, ang logistical grace, sunod gina siya. Sigurado gina siya, kay gamhanan man gud siya, no? Gawas nga gamhanan siya. Kanang Philippians 4:19? And my God shall supply all our needs. Mahuli gina. Importante gyud nga mo follow kita sa instruction, Pastor Rowell. O kung sa isulti sa Ginoo, minsan nga
seek ye first the kingdom of God. Seek God first. Yes. Kaya kung dili ta mo sunod din ng instruction, kuyaw kayo ang dili pagsunod sa instruction mga kaigsunan, no? Mga kahigalaan, basig maparihatan ni asawa ni Lot bitaw Pastor Ruel. Mawili kas kalibutan. Simple kay nga instruction sa Genesis 19, giingnan lang sila nga stay away and then do not ayog lingi, no? Oo. Ayog tanaw sa likod. Simple man kanang instruction Pastor Ruel. Pero ang asawa ni Lot lagi milingi man gid siya sa likod. Nawili pa siguro siya. So hangtod karon anagid siya monumento dito sa Sodoma ug Gomora nga matud pa sa mga natives nga mga Bedouins dito sa Sodoma ug Gomora, mao kana ang asawa ni Lot. Nagtindog siya dito Pastor Ruel nga murag monumento, dili mo mapicture nga siya tungod kay murag kuan man, murag yuta man. Oo. Pero matud pa sa mga natives dito, mao kana siya ang asawa ni Lot. Yawan, nahimong pillar of salt. Nahimong pillar of salt. So, kung na-instruction, sunda lang God. Pag miyog, seek ye first the kingdom of God, sunda lang na siya. Kay sigurado yun. Parihara na sa panultihon nga, suway ko. Oo. Mo yun na. Oo. Mo yun ang sa Ginoo. Actually, kung atong tuuhan siya, kanang suway ko, kanang nagtuo ta siya, tuuhi sa kung kadyot God, no? I-challenge ka ba? Oo. Kay akong ipakita sa imo. Unsa man tong mga nagapanghitabo sa unang mga panahon Pastor Ruel nga sa pagagamhanan sa Dios kanang dagat nga napikas wa ka makasalig sa Dios niya na nga gideliver niya mga Israelites sa Red Sea, gipikas niya ang dagat, wa mo salig niya ng gahuma sa Dios. Amazing kayo ito, Pastor. Amazing kayo niya. Pagabot dito na pillar of clouds during the day, pillar of fire during the night. Grabe ang gahom sa Dios. Ang Dios nagauban gyud sila. Provide pagmana. Buti pa sabot nga kung ikaw naka-tune in ka sa Dios sa imong pagkinabuhi, ang Dios nag-uban nimo. Mo man tong hitabo Pastor Ruel nga unta dili man masaag unta ang mga Israelites kay ang Dios nag-uban man nila. Oo. Pero tungod sa ilang pagka-hard-headed sa Ginoo. Wa man gyud, di magid mo follow instruction Pastor Ruel. Igo gyapon ang principles, Pastor. Wala gyud. Gyapon ni-follow sa instruction. Wala mo dili gyud sila mo follow sa instruction. Grabe ka gahi pug ulo nila. Oo. Gahi jud ulo. Sumo bitaw nang wala sila nakasulod sa land of promise tungod kay wala man unbelief man gyud ang nasa ilaha. Muna ang cycle of discipline nila antod karon. Kung basahon nimo ang Leviticus 26 Pastor Ruel, dinha magkasugod sa mga 25 nga to 30, makita nimo ang 5 cycles of discipline sa Israel. Nga grabe gyud ang hitabo. Times 7. Pag dili pag sila mo to, times 7. Pag dili sila mo to, times 7. Pag dili sila mo to, times 7. Pag ikalima niya na Pastor Ruel, wala ang ilang nasod. Motong ikalima nga cycle sa disiplina nga nawad-an gyud sila og nasod. Imagine that gikan sa 70 AD wala sila nasod hantod sa 1947. Liman ka, nag-scattered sila sa tibuok kalibutan. Almost. Bisan pa gani des Pilipinas gi-take care sila. Gi-take care sila. Almost 2,000 years nga sila nasod Pastor Ruel. Grabe lang, devastated kailang karon na sila nasod. Pero they are still under the 5th cycle of discipline. Yes. Hantod ka na siya sa 7 years tribulation. Dito na sila makalingkawas sa second advent ni Jesus Christ nga dili niya ng panahon na makalingkawas na gid sila sa gitawag na to nga disiplina. No. Pero by now, under pa sila sa 5th cycle of discipline. Now, mo ka na mga kaigsunan, simple lang kayo. Simple instruction, just follow it. Yes. Pag iingon, fear not, ayaw kahadlok. Oo. Pag ganun po, Moses, ayaw ka mong kahadlok. Tanawan ninyo ang kaluwasan sa Ginoo. Fear not, stand still. See the deliverance of the Lord. See the deliverance of the Lord. Nindot kayo nga principles Sa Exodus 14:13 ka na Pastor Ruel. So simple lang. Ayaw lang kahadlok. Pero nitong panahon na Pastor Ruel,
hangtod sa atong panahon karon, kinsa man nagud ng mga tao nga way kahadlok, Pastor Rowell? Oo. No? Sa panahon ni Abraham, wala man siya nagkahadlok nga diin giingnan siya nga biyain na inyong imong dapit og adto sa land of promise. Wa siya nagkahadlok. Nganong moadto man ko dito nga na-plaster naman niya akong pamilya diri, na may mga panginabuhi diri, na may mga tanom diri. Oo. Nya karon ang Dios mingon siya adto dito. Pero wala man siya nagkahadlok, Pastor Rowell. Wala nagduha-duha. Why pagduha-duha? Wala nagkuan kanang walay atubili. Oo. No? Mo nang gitawag siya og friend of God. Yes. Si Moses, sa dihang nagdumala na siya sa more than 2 million ka mga Hudiyo, wagid siya kahadlok, Pastor Rowell. Ang iyahan nagid ang pagtuog, pagsalig. Pero hinoon, gibasa po nako ang Exodus chapter 4, Pastor Rowell ba na. Samtang nagabasa ko niya na ba, dito yun naligon ang pagtuo ni Moises. Yes. Kay in fact, gitrain sa Ginoo og 40 years. Gitrain sa sektaman, Pastor. Ang nakanindot din ba kay alanganin man siya katong gisugo na siya nga siya magpalingkawa sa mga Hudiyo sa pagkaulipon sa Egypt. And then daghan man to siya pangutana sa Ginoo, dadala man to siya sungkod sa kini tawhan kulang pag inig pagtuo sa kuha ba. Ang murag sa ako lang nga panghuna-huna bitaw. Murag ang Dios, nag-ana ang Dios ba nga wa jud ni pagtuo sa kuha ba. Ano ba? Moses, unsa man ang nasa imong kamot? Siya sungkod. Itsa. itsa na yung sungkod. Pag itsa pa nila sungkod, nahimo bitaw ng kubra, Pastor Rowell. Banakon. No? Okay, dako man kayo. Delikado na gito. Ana-ana ang banakon, no? Ingon na pong Ginoo sa iya. Gunitis tiil, asa ikog. Gunita na po na ikog. Pag gunit niya na, nahimo mong sungkod. Siya, tinuod mo gidaing Diyos. Dito nagsugod lang iyang pagtuo nga mo niyang Diyos. Daghan pag-ibuhat niya katong gipabutang iyang kamot sa iyang dugan diri og pagana niya naliprosi iyang kamot niya. Pagbalik niya na pagana niya nawa na pud ang liprosi sa gamhanan jud mo na gud ni. Ako na gud ning tuohan. Subusa dito na strong ang iyang pagtuo hangtod sa bisan unsang nagapanghitabo siyang kinabuhi. Bisan man katong naana sila sa Red Sea, mutabukay na siya. Pag-ingon si Ginoo, ay kadlok, Moses. Unsay saad sa Dios kang Moses sa nagpadulong po sila sa Red Sea. Moses, mapropagate ang Dios pinaagi niini nga panghitabo. Nganong mapropagate man ang Dios pinaagi niini nga panghitabo? Tanawa Moses kining mga tawhanan nga imong nakita karon, dili na nimo makita hangtod sa hangtod. Ning tuo ba si Moses niya na? Tuo si Moses oy. Grabe yung pagtuo ni Moses niya na. Oo. Tinuod yun. Ang gidrive niya to, Pastor, katong mga nagsunod sa ila. Katong mga Egyptian. Na naggukod sila Oo. Tinuod, gigukod man sila sa mga sundalo sa mga Ehiptohanon. Paggukod nila niya na, wa mo gikahadlok si Moses. Yes. Nakuha magid ang dagat na napikas ang dagat. Pagkapikas dagat, sulod sila dito. Misunod man ang mga Egyptians army. Pagsunod nila ni ana, igo gyud nga nakagawas ang tanang mga Israelites sa dagat. Paggawas nila na mibalik man ang tubig. Misirado. Di ning kamot sila balik diri, pagbalik nila ni sirado man po diri. Corner na sila. So tinuod gyud ang gingon sa Ginoo, Moses, kini nga kasaysayan mahimo nga mapropagate ang pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Og hangtod karon, Pastor Rowell, makahibalod jud ka sa kasaysayan nga tinuod gyud na magnify, na glorify ang Ginoo ni ato nga panghitabo. Amen. Mahimaya gyud siya. Mag-anak ka sa kasaysayan ba? Grabe nga istorya, no? Kadugay ni atong panahon na hangtod sa atong panahon karon, midagan na og pila ka mga katuigan, mga almost 4,000 years na. Pero buhi pa sa tuwa ang kasaysayan sinitabo sa pagtabok nila sa Red Sea. Amazing kay Ginoo, Pastor, o kanang faithful kay Ginoo, pero kita lang usahay. Dili ta masaligon sa iya. Kita wa man tay pagtuos pulong sa Dios. Mabitaw na nga
kung nagatuo kita sa pulong sa Dios, dili na kita magkahadlok sa mani. Dili lang kay sama kang Moses, daghang kay example dia sa Bible oy. Daniel. Tanaw sa Daniel. Itambog na siya sa itambog na siya sa leon. Lions din. Oh, pero nagkahadlok pa si Daniel? Wala oy. So paghagbong siya dito, unsay nahitabo sa mga leon dito nga nagsalig man siya sa Dios? Yagbay-agbayan na niyang leon. Pastor. Basta ang mga leon gunit-gunitan pa niya ang baba sa leon sa lalom. So, what di kahadlok si Daniel? Unang kanta no, si Daniel way kahadlok sa langob Sa na leon. Oh. Why kahadlok si Daniel? Ang iyang higala kay natakdan man tong Daniel. Kay nakahibalo man sila nga gamhanan gyud ning Dios ni Daniel ba? Oo. Si Sadrach, si Mesach ug si Abednego. So, Challenge kay ito, Pastor, no? Oo. Kay limang ka. Unsa to? Ang kainiton, gi-time 7? okay, nasuko kay si Nebuchadnezzar ni ato Pastor Rowell kay dili mo simba sa iyang gibuhat nga Dios. Oo. Nya, nagbalita naman ang iyang mga tao nga, kini mo tawhana, digit mo simba ni sa imong Dios ba? Isa itong tulo? Si Sadrach, si Mesach ug si Abednego. Oo. So, minsan, sige, iandam ng hudno nga kalayo din ha. I-times 7. Saan kag i-times 7? Sa to pa, giunsa ka na, Grabe, initag yun. di man ta maka-measure unsay times 7 sa kanang init, no? Oo. Pero buti pa sabot nga kapituon gyud siya, kainit na gyud kaayo. So dito, kung di gyud mo simba, ihagbong gyud mo. Ingon man si Sadrach, Mesach ug Abednego dito, unsay ilang gisgutan din nga, kung itambog man ninyo dito, ang Diyos magaluwas na mo. Ana sila. Oo. So, wag gis kadlok, no? Confidente kayo. Oh, confidente. Grabe, way kadlok na ng kalayo, no? Nya ingon pa gid sila nga, og bisan pag di mi luwason sa among Ginoo, di gyud mi musimba na inyong gibuhat nga Dios. Kuya kay ang pagsalig, no? Aning samot og kasuko si Nebuchadnezzar oy. Oo. Hala, itambog niya na. Pag tambog pa katong mga naghakot bitaw Pastor Rowell. Naghakot nangamatay sila sa kainit. Grabe, no? Pero inita yun. Naghakot, katong nagtambog Oo, sila. katong nagtambog. Pero ang gitambog Pastor Rowell, naglakaw-lakaw sa kalayo dito. Nahimo pas lang upat. Muna yung mga tao nga way kahadlok nga makana ka, grabing nahitabo, no? Gitawag sila og kanang mga pivot believers, Pastor Rowell. Few lang, gamay lang yun. Sa panahon ni Moses, gamay lang si Moses, si Joshua, si Caleb, munang walay mga kahadlok. And then pagabot nila ni Daniel, nila ni Sadrach, Mesach, Abednego, padulong nila ni Micah, ni Isra. And then pagabot nila sa New Testament, of course, Jesus Christ, hindi siya kahadlok. Oo. Baysan pag gilansang siya sa cross, hindi siya kahadlok. And then, abot kay Paul. Kita niyo si Paul? Pamilyar kay nato ng kasaysayan ni Pablo nga miingon gyud siya nga Kuya kay ng for statement. to me to live is Christ and to die is gain. Ug katong yang statement ni Apostol Paul, Pastor, sa Philippians 1:20 ug 21, Oh, muna. nga gusto niya nga Nahimaya ang Dios. imayaon ang Dios sa iyang Sa iyang kinabuhi. lawas. It's either buhi siya or patay. Oh, mao na gina. Kuya kay nga statement na. Way kahadlok. Way Ug ang kahadlok. gusto niya nga ang iyang lawas mahimo nga kahimayaan para sa Kanang Dios. panultihon nga lunod patay, ug anda magpakamatay. Si Paul na nag-dry run na. Gibasa na ko ang Acts ang Acts ganina Pastor Rowell gikan sa 20 nga tos 28. Nakita na ko dito ang kasaysayan ni Apostol Pablo ba. Katong nakatanom na siya daghang mga iglesia nya pagkahuman niya na nangasuko na mga Hudiyo sa iya kay mga Hudiyo siya nagtudlo na daw siya sa dili nila pagtulunan. Og busa gitaral na sila pitnikanan na to sila ni Pistot, sila ni Agrippa, katong sa Coronel pa. So hantod nga abot na sa Jerusalem, si Agabo pagid nga propeta na nagna na daan buhay iyang bakos. Kung moadto kag Jerusalem moning mahitabo nimo gairon kay gud ning imong kaugalingong bakos. Nya tinuod ka na Pastor Rowell, pero pag-abot dito bisan pa sa mga panghitabo siya, wala na ko mahadlok nga mamatay ko. Wa say kahadlok sa kamatayon. Ana, pila man lang ka mga magtutuo ang walay kahadlok. Kay kita mahadlok pa man kita. Kay gusto pa man tang mabuhi. So, mo nang gitawag
pila lang ang mga pivot believers nga nasa kalibutan karon. Madlok pa man gani Pastor way kaunon. Pagpakamatay pagkadiya kang Kristo. Mao man gani na. Mao nang atong makita Pastor Ruel nga kita layo pagid kaita sa katinuoran sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Kung moabot na siguro ta niya ng panahon nga di na ta mahadlok mamatay, well, salamat na lang yun sa Dios nga miabot ta niya nga angang, no? Kay basin unya magkinabuhi ta sa kahadlok sa atong pagpangalagad sa Dios. Hinumduman na to ang pagkahadlok nagpasabot nga wala gyud pagtubo. Walay pagtubo og pagsalig. Yes, wala gyud, no. So, padayon kita dinhi, no. So problem solved. A personal sense of destiny solves the problem of trying to function in life on human viewpoint principles. Ja. Ang usa ka magtotoo, si padayon Pastor Tama Ron, yun, Pastor, no? Maghimo kag human viewpoint principles, wala jud kay kasulbaran sa imong problema. Wala. End up jud ka nga wa jud ka na mahimo na sa unahan. Walay solusyon sa unahan niya na basta human viewpoint principles. So ang personal sense of destiny mo wala may makasulbad niining gitawag na tog functions in life of human viewpoint principles. Ngano man. Yes. Once nga nasabtan nimo ang pulong sa Dios ug na kay personal sense of destiny, mo ka di na ko nining kalibutan na oy. Dito na ko sa unahan, dito na ko sa eternity. Yes. Nganong magsige pa kog kalibog nining kalibutanan ni nga kagwapo sa plano sa Dios akong kinabuhi. Ang kanang gitawag personal sense of destiny. So we are waiting for a new heavens and a new earth. Amen. Mao kana ang atong ginapaabot. The dwelling of God is with me and dwell with him. So dito sumala pa sa Revelation 21:3 and 4, no tear, no death, no mourning, nor crying, nor pain anymore. So, mo nang atong ginahandom sa unahan, Pastor Ruel, ang kanang umalabot. Dili ning karon, no? So mo nang sa karon magkinabuhi gid kita nga magsunod sa kabubuton sa Dios. Yes. So we are destined nga mga langgad kita niya hantod sa last breath lagi na to. Kaya ang kining last breath na to mo ni ang pagbiyahe na to nga sa kinabuhing walay katapusan. Nga to sa kinabuhing walay katapusan. Gitawag man na siya Pastor Ruel, ang kamatayon mo ni siya gitawag the golden bridge to eternity. Yes. So kung mamatay man ta, saan ka golden bridge, no? Una-una ala ng golden bridge. Kung maguna-una ka, nakakita na ba jud ka o ka ng, siguro, gibulak-bulakan lang na sa nagbuhat niya ng statement, Pastor Ruel, no? Nakakita na ba jud kag tulay nga bulawan? Murag wala pa siguro. Wala jud. In my imaginary lang. So una-una lang nimo, no? So subusa nagamit siya word nga golden bridge. Murag para sa tuwa, murag kuan kay no, murag kanang parabolic kay no. Yes. Parabolic, figurative kay nga pagkasulti. No. Pero kung imong analyze on tinuod, no? Golden bridge siya. Ang kamatayon di ay mo'y bulawanong tulay para nga mobalhin ka nining masamok nga kalibutan ngadto sa kinabuhing walay katapusan nga kalipay. Mao man gingon Pastor nga absent from this body, face to face present with the Lord. With the Lord. Amen. So mo ka na ang personal sense of destiny, no? Mga kaigsunan, i-focus na to ang atong panglantaw didto sa eternity. Natay kinabuhi nga malipayon, kinabuhi nga malinawon, kinabuhi nga walay katapusan. Wala na mga kalisod, wala na mga paghilak, wala na kamatayon. Mao ka na ang atong kinabuhi dito. Og dili kita magpalingla sa atong kaaway nga grabe ka malinglahon, Pastor Ruel. Yes, mga lies of Satan, mga distraction ni Satan. Grabe. Magpabitik ka niini. Di jud ka makapadayon sa pagpangalaga. Hinumdumi gyud nga mabitik na gani ka sa pagpangitag milyon. Mangita na kag bilyon ana. Yes. Pag mabitik na ka sa pagpangitag bilyon, mangita kag trilyon niya na. Wala na kay katagbawan. Pag mabitik na ka sa trilyon, mangita pa jud ka. Look at makita nimo ni mga dagko o mga dagkong dato sa kalibutan, Pastor Ruel. Wa gyud katagbawan. Wala. Wa gyud, no? Kay nag-aspire pa gyud sila more pa. Tinuod na, no? So, kung pwede lang mag-number 1 gyud sila. O di lang nako makita ang bersikulo sa Mateo, Pastor, o sa Lucas ba na nga ang dato naghimo og dakong barn. Kay yang abot ipundo dito nya giguba niya naghimo siya mas dako pa jud nga barn.
Oh. Nya nanuktok ang Ginoo sa iya nang kagabion, gikwaon na iyang kinabuhi. Oh. Yung siya, huy, buang-buang, ana ang Ginoo. Karong gabi. Karong gabi, kwaon na nako ang imuhang kinabuhi og ang lahi ang makapahimulo sa imuhang Tinood ka na. mga abot. Anara sa Matthew sa Luke. Oo. Tinood ka na, no? Gitawag ka sa the rich fool. Yes. Buang nga dato. Kaya nga namang buang. Nakita ni mo niya, Brad, nan? Nindot kayo- Basaha daw nan. nindot Kung kayo na. nakita ni mo nan, no? Nindot kayo Pero na kung nga. pangitaon pa ni mo, Pastor nan, ang atong oras, nagadagan naman, busa Pastor Well, tama na gid ang atong panahon. Yes, okay. Atong itikap na sa sunod nga panahon ang kanang buang-buang nga tao nga nagbuhat og dakong budiga para sa iyahang kaugmaon kunuhay. Luke 12. Nakita nimo? Luke 12:14 to Basa ka jot. Sige, Pastor. Yes, Luke 12. Brandon. Basa daw, Brad, nan. Kana mao na siya ang usa ka dato nga walay katagbawan, Okay. no? Pero unsay nahimong resulta sa iyahang gihimo? Lucas 12. Lucas 12:14 hangtod sa 21. Mm. Apan si Jesus mitubag kaniya, "Oy tao, kinsa bay naghimo kanako nga maghukom o magbabahin sa inyong kabtangan?" Ug siya mingon kanila, "Magmatngon kamo ug likayin ninyo ang tanang dagway sa kadalo, kay ang kinabuhi sa tao wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayunan." Amen. Ug iyang gisuginlan sila usa ka sambingay nga nagingon, "Ang yuta sa usa ka taong dato mihatag og daghang abot." 17. Ug namalandong siya sa iyang kaugalingon nga nagingon, "Unsa may akong buhaton kay wala man ako'y katipikan sa akong mga abot." Ug siya mingon, "Ang akong buhaton mao kini, akong gubaon ang akong mga budiga ug tukuron ko ang labi pang dagko ug sulod niini. Tipigan ko ang akong tanang abot ug mga kabtangan." 19. Unya magaingon ako sa akong kalag gikatagan-an na ikaw ubayng-ubayng bahandi alang sa daghang katuigang pumahulay ka, pumaon ka, uminom ka, ug magsadya ka. 20. Apan ang Dios mingon kaniya, "Uy, buang, karong gabi una ang imong kalag pagakuhaon gikan kanimo, ug kinsa na may magapanag-iya sa mga butang nga imong gitagana." Tinood ka na. Ingon ni anak nagatigom og mga bahandi alang sa iyang kaugalingon, apan dili bahandi anon ngadto sa Dios. Yes, Tama pagkanindot yun. Nindot ka na nga kasi sa Pastor Well, no? Oo. Nawatong nakita din, no? Ang iyang gibuhat nun, nag-andam siya og bahandi siya ta, buhat siya budiga. Oo. Pero ang Ano tayo sign sa way katagbawan, Pastor? way katagbawan. Pero wala niya makita ang prinsipyo sa Matthew 6 din ni Pastor Well. Oo, wala. Nga ang langgam walay budiga. Wala. Oh. Wa siya nagbuhat og budiga. Pero gipakaon sa Dios. Pero matingala ka kita bakag langgam nga nanguha siya mga pagkaon niya, butang niya diri nasa budiga na punduhanan. Wala para- siya attitude ngayon. Wala, no? Ang iya nga pag tingkaon, lupad-lupad siya, naiulod kaon siya. Oo. Nya pagkabusog tulog. Mm. Pagid siya balay. Muna siya, ang prinsipyo sa langgam, live one day at a time. Hindi at a time. Pero kini siya, mo nang gitawag, gikuan ko di, uluhan ko di, ang sambingay mahitungod sa dato nga buang-buang. Oo. So, grabe ang ihang yung una-una, pagbuhat og budiga, parang di gyud siguro mahutdan sa pagkaon Pastor Well. Pero, one niya masabti ang prinsipyo nga, tama ka nang giingon mo, kaya ang pagkinabuhi one day at a time. Yes. God will provide all our needs. No? Yes. Pastor Well, pagkadali yung nagdagan sa atong oras, busa, anhin na kita sa atong ikaduhang programa, anhin na kita sa opportunity na usab kini alang sa mga katawhan nga nagkinahanglan og kaluwasan. Busa manhi kita sa dalan sa kaluwasan, Pastor Well. Okay. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, "Ako mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kung moagi kanako." Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan, ug dili usab kita makadiretso sa amahan kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Jesucristo. Si Jesucristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala na lain pa. Sa mga buhat 4:12b nagingon, kay walay bisan kinsa bisan unsa pang lain nga ngalan sa sinong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao
nga pinaagi nini maluwas kita. Si Jesucristo lamang ang nagpagkamatay sa cross. Busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong mayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod siyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton sa bag-ong kinabuhi diya sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kay natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kun ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan ang imong bahandi ug bulawan, dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus, dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18-19 nga nagingon, nasayod kamo nga gibayad sa aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawadan og bilis sa masasalapi ug bulawan. Busa giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mansa. Ikaduhang punto. Ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamagi sa pagkabot sa Dios, pinagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas o daghan pa. Apan kini, mao'y dakong linglas sa atong kaaway nga si Satanas. Aron nga ang tao, mubati nga murag luwas na sila, tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod o mga seremonyas sa reliyon, apan kini, nagalipat lamang sa tao, aron dili makita ang tataw o klaro nga paagi sa kaluwasan, nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini, nagtinguha ang tao sa pagkabot og maayo aron maluwas. Nagsalig sila sa kaugalingong paningkamot og kusog. Tungod niini, dili nila makita ang kasiguraduhang dalan sa kaluwasan. Nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila motubag, kung magbuhat og maayo. Kini tungod, kay ang ilang una-una, mao man ang pagtuo nga ilang maayong buhat, mao ang makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang ilang mga mata, aron dili makita ang buhat ni Jesus, nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw nining programa karon nga kapunon, ang reliyon dili makaluwas. Ug ang pagpamembro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nagingon, giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episodio 8:9 usab nagingon, kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkareliyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi dili ang kaluwasan buhat sa Dios. Pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Ngano nga ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6 nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano kaha nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinayang makasasala, ug ang atong daang kinayang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30-31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maning kamot nga mahimong matarong sa tubangan sa Dios, nakabaton hinuon ining maong pagkamatarong at tubangan sa Dios. Pinagi sa pagtuo, samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya nga magmatarong pinagi sa atong buhat.
Usa-usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Ngano kaha nga dili man makasulod sa gingharian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo, nga nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan, o nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay kini mao ang pamaagis kaluwasan. Dili tungod nini mamaluwas ang tao. Dili tungod nini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili man buhat sa tao kundi buhat sa Dios. Unsa man di ang kabubuton sa Dios, ang kabubuton sa Dios atong makita diha sa Juan 6:40 nga nag-ingon, kay ang kabubuton sa akong Amahan mo kini nga matag-usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya magkabaton sa kinabuhing dayon, o pagkabanhawon ko siya sa kaulahian nga mga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa Amahan aron ang tawo maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Jesucristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og manluwas nga walay sala, og kana mao lamang si Jesucristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong manluluwas, og dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon, pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon, gingnan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. Alaot kamo mga eskriba o mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon, nga sa gawas, managpakita sa katahom, apan sa sulod, kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug tanang kaugawan. Kini nagpasabot lamang nga atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao ug dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon, kini nagadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusan pagkaimulag sa Dios didto sa linaw nga kalayo. Busa higala nga nagapaminaw karon kung ikaw wala pa diha kang Kristo. Sabta kini, ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato, kundili ang bugtong buhat ni Jesucristo sa cross mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa, tuuhin na si Jesus nga imong maluluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Mga higala, balikon nako pag-ingon. Dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiya makasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud magkapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang, ang sulbad niini, ang bugdong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. Ug kana, mao lamang ang perpekto o hingpit nga halad ni Jesus sa krus. Siya nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siya ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa krus. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nangayo. Sa unang Pedro 1:18-19 nagingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkakinabuhi nga inyong nasunod sa inyong katigulangan, dili butang nga kawadan o bili, sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ang Tito 3:5 usab nagingon, kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikoronahan og tunok, ug siya gilansang sa cross.
Labaw sa tanan ang atong tanang sala gitungtong siyang abaga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala ug human nini siya mingon natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos ug pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makaulaw kaayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod siyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus. Sama ra nga mingon siya nga dili pa igo ang tanan o dili pa igo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus mingon natapos na, makita kana diya sa Juan 19:30. Buot ipasabot na hingpit na ug wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa sa Juan 11:25-26 mingon siya, si Hesus mingon, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Usab sa Juan 3:36 nag-ingon, ang musalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala, kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Buhat 16:31. Sa Juan 1:12 usab nag-ingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala, mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong mahimutan. Kini akong gipangayo ug ginaampo pinagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo nini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5 Episodos 8 ug 9, mga buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa Juan 1:12. Ikaw anak kang Kristo, ug si Kristo ana sa imong kinabuhi. Aduna kita espesyal nga awit. Sa eternidad, magkataong pagkamalipayon, kay si Jesus na atong gihandong, tao pa na sa tanan niya panahon, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kinagayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usap na pala na, ang kagulanan o kalisdanan, kinindanan ato na nga biyaan. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kiningadayon. Ulang talipay kinabuhi ta, natagbawan mo sa naangkunan, kaluwasan na gayong limpid na, alang sa tanang nituon niya. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kiningadayon. Pagkatahong
Busa mga kaigsunan, wala namang gyud tay panahon. Manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon sa samang oras alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, ug sa samang istasyon, People's Radio Broadcasting Services, 97.7 FM Radio. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes ug sa iyang mabiyabihon nga DJ Well, ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios. Manamilit na diya kaninyo. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Pastor Ruel Gallo, Pastor Federico Andoy. nagaingon nga ang Dios magauban kanatong tanan. Bye-bye. Sayod sa Diyos, magaling.